Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:38 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahom nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Subong adlaw sa Miyerkules, Abril 15 na kita, tuig 2026. Good morning, Ems. Good morning, Jen. Maayong aga sa mga tagpalamatiman naton. Di man ka mga bahin sang Western Visayas. Happy Wednesday morning sa inyong tanan. Pet sa 15 na kita, adlaw sang Miyerkules, bulan sang Abril, tuig 2026. Kamusta ang mga kauturan naton kag ang mga motorista naton, Jen? Sanggin patuman ang big time oil price rollback kahapon nga naglabot sa 20 pesos per liter para sa aton nga diesel, 8 pesos per liter sa kerosene kag iban pagid nga patuman sa nga price rollback. Tako gid ini nga bulig sa mga kauturan naton after sang sunod-sunod nga pagpatuman sang oil price hike. Sige ang pagpatughong sa aton sini nga mga motorista, no? Kahapon na check naton kagasta kay inasang kaagahon. Gahingagaw gid ang aton sini nga mga motorista nga maka benepisyo sa sining big time rollback kag ang handom sang tanan kag ginapangamuyo nga kun tani sa sunod nga mga sinimana magdubo-dubo pagid, no, ang ining presyo sang gatong para nga tido medyo mamurumag-an sa aton sini nga mga motorista kag mga commuters. Sa piyak nga bahin ti daw suno sa monitoring sang aton sini nga DTI ha. Nagapabilin nga estable ang nagapangunang ang mga presyo sa mga nagapangunang nga balaklo na sa piyak sang pagtaas ang presyo sang produktong petrolyo. Nagkabay pa kung tani mo nga ginadalian naton nga ti ko mag amat-amat nubo. At hindi man ini diretso, no, kung magdirekta nga makaapekto sa presyo sa aton sini nagapanguna nga mga balaklon subong iya nga mga tinion. Masako ang adlaw subong sang Miyerkules, Jen, sa hindi lang madugay ginapaabot naton nga mabisita diri sa syudad sang Iloilo si DPWH Secretary Vince Dizon agud mag-inspect sang duha ka flyover, ang Aganan kag ang Buang flyover. Ginalawman naton nga maabot siya
subong nga aga. Ti bantayan naton kay ning duha ka mga proyekto ongoing no ang construction sin especially ang Aganan flyover nga ti daw lapit sa 3 ka tuig nga nauntat ang ining construction matandaan ninyo ti subong sige-sige da ang jet grouting activity kung nagalabay kamo dira pakadto Santa Barbara or halin kamo sa mga 3rd district 2nd district nga mga kabanwanan mag-agi kamo da subong sige-sige da ang papag-on sang pundasyon no kung jet grouting activity. Kaya iti ang target sini nga mahuman ini siya no December sang sini nga tuig. Hindi pa gisiling nga 100% pero at least maagyan bisan one lane lang amo nang target sang DPWH. Kag ang diri naman sa bayan sang buwang flyover tisang Marso gin siraduhan ina dira kag gin paidalom sa rectification kay may mga litik nga nakitaan. Pagbisita ni Secretary Dizon sang January gin ulayhon niya na lang diretso kag inspeksyon. Ti subong aga balikan niya kag hibaloon hopefully magamit na niya kay ang traffic diri sa may area San Isidro sa Coastal Road ta. Grabe ang traffic dira subong kay hindi kamo makatabok mo. Kung makadto ka sa area Lanit Haro or going Takas Haro, hindi ka kasaka sa babaw sang buhang flyover. Hibaloon nato ni karon kung anong status ano buksan kay ti may naghambal sa nagdigan nga this April lagson ang pagbukas ini may ara gani nga nagwa nga after Holy Week or before Holy Week. Ti subong ari na kita sa manog 3rd week na kita. 3rd week of April. Sang April tanaw naton kay ti siguro mayo man na nga mismo si DPWH Secretary Dizon makita niya gid ma-supervise niya kag ma-check ang development sang siniyang mga proyekto. Kag di ba may update man dyan sa iban pagid nga mga projects ng DPWH, especially man sa mga ongoing flood control projects basi may dugang pagid nga update ang secretary kag iban pagid nga mga maayo nga balita sa tunga sang pagbantay man nato no sa mga infrastructures kag mga projects sang gobyerno. Sa iba naman nga bahin kahapon si Senate President Franklin Drilon kag Iloilo City Mayor Raisa Treñas nagbisita sa duha ka public markets sa may Iloilo Terminal Market kag Iloilo Central Market. Ang pagbisita sang duha ka opisyal sa pagpanguna ni former Ilonggo Senator Franklin Drilon kadungan man sang iyang book launching para sa iyang biography book nga Frank a memoir nga ginhiwat sa may University of the Philippines Visayas kahapon. So antes ang iyang book launching nagpatigayon anay sang pagbisita sa duha ka merkado lokal ang anay Senate President kag Cabinet Secretary sa linya madugay niya na kuno na batian ang ining public market pero daw subong lang siya gid personally nga naka-visit kag ang visit niya is pag-usisa gid nagapadulong gid siya sa mga nagabaligya, mga vendors naton kung anong ilang mga ginabaligya nga pagkaon, Ilonggo seafood kag iban pa kag ang pagdayaw man sang opisyal sa nangin madinalag-on nga public-private partnership sa tunga sang SM Prime Holdings Incorporated kag sang Iloilo City Government sa linya gani gamiton niya ang iya nga nabilin pa nga impluwensya agod ihingyoon ang iban pagid nga local government units nga sundon o kung i-replicate ang ginobra nga PPP diri sa syudad sa Iloilo nga iya ginakabig nga modelo sang urban development. Tikitaan naton gapon no si Senator Frank Drilon halin sa isdaan, sa ugahan. Yes. Ang nami gidira kay ti nag-ano gid siya no first giniguro niya nga pag step in sa sining mga merkado publiko naton nga ginbuksan sa nagligad nga mga binulan kag makit-an mismo no ang ining maayong bunga sang PPP bala naton subong nga ti medyo ang issue sa mga bulantero ka-timely man ti hopefully mapungkuan ini kag may mga nagapadayon nga negotiation no kag mga inistoryohanay amo na sa nasiling naton nga importante bukas ang puwertahan sang magtimbang nga mga kampo sa pag-istoryahan ay kag pugpungkuan ay kay may makam up gina kamo yang solusyon basta nga padayon ang pungkuan ay kag pagpamatiay sang mga concerns ang kada isa.
And speaking of bolantero, Jen, may ara man siya yung kaugalingon niya nga opinion kag panindugan si former Senate President Franklin Drilon sa issue sa mga bolantero para sa iya nga dapat sundon ang mga layi kay para sa iya amo ini ang resulta no sa peace and orderly sa isa ka syudad nga kinahanglanon para padayon ini nga mag-umwad gani ang iya nga panugyan sa publiko nga dapat kuno sundon ang rules and law. Ari bala pamatian naton ang kabahin sa pagpahayag hapon ni former Senate President Franklin Drilon. May mga problema, ang iba natin mga kasimanwa, ang mga volunteero. Ang akon lang ginapangayo sa aton yung mga kasimanwa, let us follow the rules. Kung ano ang patakaran, sundon ka. Kaya kung hindi ka pagsundon, we will have chaos. We will never be able to move forward. I repeat, let us follow the law because that is the key. An orderly society is the key to the progress of any establishment, of any place. Remember, you know, when I am not a disciple of Duterte, I am on the opposite side. But I supported him when his first act was to order nationwide, remove the obstructions to the sidewalks, and remove every obstruction ng mga sidewalk vendors, everything. It was a gesture to enforce the law, and it was a good example. And then he closed Boracay because Boracay was dying, and then he was able to revive it. These are examples that when you enforce the law, especially if it is a just order, people will follow and we can move forward. Today, you see Boracay again back to its old self because it has been cleaned up. Kung waay na ginsarhan ni Duterte, hindi makabusin na. But that demonstrates that when you follow the rule of law, when you follow the rules, then you cannot go wrong. So amo ina ang ginapangayo ko. Sundon natin kung ano ang reglamento for the good of everyone so that we can create wealth so that people's lives will improve. Imbes nga padakon nato ng atong ekonomiya. Instead nga damo sang imol, padamuon ta ang may masarangan. So amo ina ang akong pangayo sa aton mga kasuanwa, let us follow the rules. Tag dire kita ko personal how successful a partnership between the private sector and the LGU. So amo ina ang akong ginapangayo sa atong mga kasuanwa. I have done my share. For 34 years, I looked after the affairs also of Iloilo. And I'm glad that the city is now in the hands of Mayor Raisa Treñas, who continues the programs of her father. And I am confident that if we continue to lead in the manner that we have today, we can continue. Nabatian ang kabahin sa interview natin kahapon kay former Ilonggo Senator Franklin Drilon. Daw wala man nagamalam itsura ni Senator Frank Gani. Drilon, makitaan mo kung ano ka-active ang iya sini nga mind. Abtik pa. Straight ka eloquent sa gyapon magambal do wala man gyapon ga lipat-lipat straight gyapon ang iya sini nga At 80 years old. balaan ginaton kung ano ang nangin kontribusyon dako giniya nangin kontribusyon ni Senator Frank Drilon sa sini nga mga proyekto halin sa mga dalagko nga mga projects naton, bypass road, pati flyover, mga Iloilo River Esplanade naton, amo na nga halin sa pundasyon laems kagasa sa punta, kumbaga halin sa puno, sa sanga, sa dahon, sa bunga sang isa ka kahoy do kasubong sina. Makitaan mo nga ang goal ni Senator Drilon is to inspect. Kaya ang point diri overall sa mga project bala sa una sa mga gin-allocate nga mga funds for Iloilo City nga may may coordination
nagaangot, nagaepekto ini sa economic progress ng Iloilo City. Hindi lang nga pagtukod mo sa Amoni, Sunset Boulevard, why na, no? May hasta sa merkado, ginatanaw gid sa kanay Senate President Ilonggo Senator naton ang mga developments nga ini, no? Amo na nga attitude dapat i-embrace ang aton sini nga mga local Politiko, officials. yes. Nga hindi lang niya kamo gatapos sa 3 years, no? Kung tanawon ta private naman niya siya, no? Gani in his private Capacity na niya, wala na niya sang katungdanan sa gobyerno si Senator Drilon, pero tibalaan naton nga nagaano siya baston sa pro gusto ya kadtuan. Amo na nga pasyon, amo na nga dapat balatyagon sa aton nga mga lideres kung concerned gid sila kag may may kabubuton sa pagserbisyo. Sila niya gani na ubra niya na kunong iya nga share for 30 plus years sa pagbubo sa nga infra projects diri sa Iloilo. Gani subong nalipay na lang siya nga magtan-aw nga ang development diri sa syudad ma-maintain. And speaking of issues sang bolantero, Jen, do may good news man dito sa may bahin sang Iloilo province, i-anunsyo lang naton nga nagpahayag na sa nga iyang statement si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga ang Iloilo Provincial Government nagaplano na nga magtukod sang food terminal nga dedicated para sa mga bolantero naton, especially ang mga taga-probinsya sang Iloilo nga hindi ma-accommodate sang Iloilo City Government sa mga existing markets. Ti amo na may long-term plan na para sa mga kauturan naton nga hindi sila kaupod sa mga market days or iban pagid nga mga inisyatibo sang Iloilo City Government kay taga Iloilo province sila kay tiyang isa sa requirements dyan nga makasulod ka or makapwesto ka dira sa sulod sang merkado kung volantero ka man or market vendors dapat taga syudad ka. So ang kalabanan naman sa mga volantero nato admittedly mga taga Iloilo province kay tiyang ila nga mga produkto alin pa sa guwa sang syudad. So amo na ang plano sang gobernador nga matukod na lang sila sang ila kaugalingon nga food terminal. Ti amo na ang ginatanaw naton kay may solusyon, importante nga may ara sing solusyon. Ang mga challenges na kaysa may purpose na po. Not all the time solusyon lang ang makita. Una-una ma-arise gina ang konflikto kung paano ang problema, pero ma-adjust kag makalibrate ina kapin pa kon solution oriented aton nga mga leaders, hindi nga nagastick lang kamo sa isa ka issue or amo lang na no ang problema ang tanawon, kundi ang iban nga mga perspektibo naman no, kaga pagpangita sang solusyon mahapos inaya as long as amo na siling naton open ang both parties sa pag-istorya pag-come up sang solusyon, i-involve ang tanan nga mga affected, may gid na no, may padulungan gid nga maayo nga resulta. Kag bantayan naton kada sa sesyon basi may mga privilege speech man natuoy sa mga bolantero naton or iban nga mga konsehal nga luyag nga magpahayag sang ila nga opinyon. Anyways, Philippine Standard Time, alas 8:56 na sang aga. Wala na kita sang oras diri sa programa Iloilo Morning. Gani thank you gid sa mga live viewers naton kag sa tanan nga nagapamati sa ila nga radyo. Stay updated sa latest nga mga balita pinaagi sa pag-like, comment and share sa Facebook page ng Radyo Pilipinas Iloilo. Sa kinaandan, kami ang inyo alagad. Janelle Baclay, Kag Emerald Santiago kita liwat buwas diri lang sa Iloilo Morning. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
at sa social media. Nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nayaman ng pangalawang Pangulo. Sinabi